Okay, big man, rolling tayo. Ay, big man, sorry. Good day mga Airsoft, good day mga ka-big man. Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Magsatabi sa daan, huwag kang babangga. Papasok si Big Man, may dala na banda. Minsan siniraan, pero di pinansin. Toxic vibes, bro, di yan sa amin. Nagka-problema, bumangon pa rin. Laban lang kahit ilang saglit. Dito sa Big Man, solid ang galawan. Tunay na negosyo, hindi lang iabangan. Customer namin laging satisfied. Airsoft gear, legit certified. Service ay tunay, hindi panay post. Kahit saan ka magpunta, kami ang host. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pagsuka. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging bagaman binitin siya. Laging may bago, laging legit. Big Man rules, wag kang bitter, kid. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pagsuka. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Kalat ang init, pero hindi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputo, parang Pit Viper. Di ka malupat ng dog, kasi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputo, parang Pit Viper. Di kami patok-tok. Customer happy, service tight. Walang scammer, we do it right. Lift your game up, don't be a joke. Big Man blazing, lahat ay woke. Big Man, walang katulad. Laging on point, parang somebody lang lakad. Rush fire, deals tighter. Big Man airsoft sniper. Sa presyong tama, sa gamit na solid. Panalo ka palagi, di ka magiging biktima, kid. Big Man ang pangalan, tandaan mo palagi. Sa airsoft game, kami ang hari. Big Man, di mo kaya tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka bossin. Big Man, mukha yung tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka, bossing. Okay, good day. Hello sa inyo lahat. Good afternoon po mga ka-Airsoft. Ngayon magkakasama tayo sa isang hapon ng review and unbox ng unit ng ating mga ka-Airsoft. Jeffrey Valdez of Tabuk, Kalinga. Okay. Ngayon mga Airsoft, tatlong airsoft. Isang pistol, dalawang rifle. Para sa ating mga Airsoft from different province. Hello sa inyo lahat. Okay, makikita nyo rito, kagabi, nung nakaraang araw, nag-chrono test ako nito, may kumuha, nag 473 FPS.
Kagabi, nag 497 FPS. Yun na yung pinakamataas ko so far sa in-upgrade ko. No? Kaya napakuha yung bossing natin, yung ka-airsoft natin ngayon, dahil gusto niya ng unit na something na malakas, matindi, matibay, matikas, barakong barako, the Godfather. This is the Godfather, the 2011, the full upgrade version. Okay. Ngayon, meron akong ano sa inyo. Meron akong konting masasabi regarding sa The Godfather, okay? Tatandaan niyo 'to mga ka-airsoft. Oo, maganda yung okay siya. Dahil mataas yung FPS niya, 'di ba? Napakatindi. Yung kagabi is 497. Konting kembot na lang, nasa 500 FPS na siya, 'di ba? Pero ganito 'yan, hindi lahat ng malakas maganda. Okay? Maganda siya dahil yun yung pangangailangan ng bossing natin. Pero kung gagamitin mo siya into a practical shooting, okay na okay siya. Pero kung into a competition, medyo malalaglag ka kasi sa competition, kailangan dyan, precise yung unit mo and at the same time, mabilis. Sa 2011 kasi na ganito kalakas, hindi ka pwede magmabilis kasi kailangan mong mag-refocus every time na puputok ka. Tandaan nyo ha, the best to kung practical shooting ang pag-uusapan. Okay? Pero kung competition, hindi na to the best. Okay? Dahil sa lakas ng recoil nito, nawawala ka na sa focus every time na puputok ka. Kailangan mag-refocus ka, kailangan sumipat ka muna ulit. Okay? Ayan ha, yun lang. Kung mapapansin ninyo, yung mga sumasali ng competition sa mga shooting range, yung mga unit nila, yung mga unit na hindi ganong malakas ang recoil. Kasi, ganito, bakit mo sinasabi yung big man? Kasi mga ka-airsoft, kaya ako sinasabi to, baka you will expect na itong unit na to, lahat kaya niyang sagasaan. Hindi. Okay? Hindi. Tinatapat ko na kayo. Hindi niya kayang sagasaan to. Hindi niya kayang sagasaan ang CC Shadow 2. Okay? Ang CC Shadow 2 kasi, dapat hindi ko sabihin to, pero sinasabi ko lang kasi yung totoo. Okay? Kasi baka mag-expect kayo na, kung mo ganito yung binili nyo, napaka-effective nyo sa competition. Hindi. Hindi to pang competition. Pero kung pang practical shooting sa bahay, sa range, practical shooting lang, ikaw lang, mag-isa ka lang, sinusubok mo lang yung galing mo, yung pagiging asintado mo, pwede to. Okay? Kasi wala kang hinahabol na oras. Okay? Pero kung ang sinalian mo competition, sa competition, ang goal mo is ma-hit mo yung target sa pinakamababang oras. Hindi to pwede. Kasi napakalakas ng recoil nito. Okay? Ang gagamitin mo, kaya meron nagtanong kanina, ano raw ba mas maganda, ito or CC Shadow? Tatapatin ko na kayo, yung diretso lang ang sasabihin ko. Kung pang competition, CC Shadow, lalamunin ng buo to. 2011 to Okay? Lalamunin niya to ng buo. Ngayon, kaya bang pantayan ng CC Shadow yung performance nito? Yes! Yun ang advantage ng CC Shadow. Kasi bakit? Pwede siya ng 12. Sige, ganito. Halimbawa, compare natin to ha. Halimbawa, gamit mo CC Shadow. Ito yung rare version ha. Ayan, kay Magwell. Ang gamit mo CC Shadow. Let's say ha. Ang gamit ng kalaban mo is practical shooting ang pinag-uusapan natin ha, hindi competition ha. Ang gamit ng kalaban mo 12 kg rin. 12 kg, mananalo to. Lalamunin niya to ng buo. Okay? Ngayon, ang gamit mo is 14 kg, ito 12 kg lang kasi talaga to. Although pwede siyang gumamit ng 14, hindi na advisable kasi ipinalakas na namin siya sa 12 kg pa lang. Okay? Pa 12 kg to, pag ito gumamit ng 14, magpapantay na yan. Magpapantay na yan, promise. Kung gagamitan mo pa ng itong CC Shadow ng CO2, lalamunin niya na ng milya-milya to. Okay?
hindi natin pwedeng pagkumparahin to. It is because 2011 caliber 45 9mm to sa tunay. Okay? 2011 caliber 45 9mm. Hindi natin sila pwedeng pagbanggain. Ngayon, kung ang pinag-uusapan natin practical shooting, mananalo to using 12 kg. Sa totoo lang, mananalo to at enjoy ka rito kasi napakalakas nito. Ngayon, pag nag 12 kg to, ang CC Shadow, lalamunin ng buo ng 2011 ng CC Shadow. Pero, pag nag 14 kg na ang CC Shadow, dahil supported siya ng 14 kg, parehas na sila. Okay? Tapos, pag nag CO2, ang CC Shadow, wala na to. Lalamunin niya na ng buo to. Kasi ito, nagpa 500 FPS na to, using CO2. Okay, ayan ha. Maliwanag yan. Ngayon, yung sinasabi ko is practical shooting. Okay? Ngayon, umulan. Ngayon, pag hindi na practical shooting ang pinag-uusapan natin, pag ang pinag-uusapan natin is competition na. Laban na. Di ba? Competition na talaga. So, kahit saang banda, malalaglag to. Mananalo to. Kasi, sinadyang pinahina ang recoil nito para ano, dahil pang compete siya. Hindi totally mahina ah. Mas mahina lang dito. Kasi ang slide ng CC Shadow napakaliit lang. Compare mo rito, napakalaki ng slide nito. Ito napakaliit lang. Ayan lang, parang Toblerone lang siya. Ayan lang oh. Pansin nyo, yan lang. Okay? Kaya ang CC Shadow sadyang mahina ang recoil. Ito, animal ang recoil nito. Okay? Kung competition ang pinag-uusapan natin, meron kang 5 target, CC Shadow, pak! Ganun kabilis. Okay? Pag 2011 na, dahil nga malakas ang recoil nito, mababa ang rate of fire. Pak! Ganun. Kumbaga, sabihin na natin almost 1 seconds every target. Pero pag ang gamit mo, CC Shadow, pak! Yung 5 target, baka 2.5 to 3 seconds mo lang. Hit mo na. 'Di ba? Yon. Ganun yon mga ka-airsoft ha. Kasi may nagre-request, ano raw bang the best? CC Shadow or 2011 na Godfather? Depende po sa paggagamitan nyo yan. Hindi ko po kayang sagutin na the best yung CC Shadow. Kung ang paggagamitan mo is war games or practical shooting, laglag to. 'Di ba? Laglag to lalo na kung 12 kg. Oh. 'Di ba? Ngayon sa war games naman, sayang naman to. Kasi pang competition to eh. Okay? Ngayon ito practical shooting pambahay, okay to. Talagang lalamunin niyang buo to. Pero pag nag 14 kg na to, wala na. Kaya nga tawagin ng kaya nga kung tawagin ng CC Shadow, the everyman's dream. Minsan, ang sabi nila rito, the game changer. Minsan, ang sabi nila rito, the cheater's gun. Kasi, kahit baguhan ka pa lang, once na CC Shadow ang hawak mo, nagmumukha kang Diyos pagdating sa range. Unang-una, sa forma, sa bragging rights, sa tikas, sa halaga niya, sa value niya, nagmumukha ka ng talagang somebody. Sabi nga. Diba? Yan. The CC Shadow 2, the everyman's dream. The Shadow 2. Grabe, napakaganda. The cheater's gun, the game changer. Ang daming bansag dito. Kaya talagang napakalupit itong unit na to. Okay? So, exit muna tayo dyan. Dahil ang unit ng ating Airsoft ay si si codename Taguro. Okay na? Bali taga Mohon Uno Sitio Motra. Hindi ko na ganang babanggitin, nagpapatago Nagpapatago si Bossing no? So this is the Godfather by the KJ Works. Grabe 6.0. Animal to. Diyos to pagdating sa mga pistol. Look, pasuyo nga yung setup na meron tayo rito, yung flashlight and laser.
Itong unit na to, pwede mo lagyan ng attachment. Actually, mas maganda siya kung lalagyan mo ng attachment kung pangbahay. Okay? Kung pambahay to, ito yung attachment na nilalagay dito. To. Okay. Original item to ha, mga Airsoft ha. Hindi to fake ha. Yan. Ito yung nilalagay dito. Ayan, mapapansin mo. Ayan o. Okay. May laser. Ayan o. Okay. So, meron ka ng laser, meron ka pang flashlight. Paano ba on flashlight nito? Okay, may selector. O yan, may flashlight ka. Then may both flashlight and laser. Okay, ayan ha. Off. Okay, then flashlight, then laser. Ayan. Okay, kumbaga ang mode niya tatlo. Okay, ayan ha. Napakaganda nitong unit na to kung sakasakaling full setup, ganitong itsura niya. Ayan, di ba? Napakaganda, di ba? Ayan. Ito, gagamitin mo, halimbawa lang, pambahay, no? Ba, may pumasok sa inyo sa gabi, tutukan mo niyan, no? Or kung gusto mo mabulag-bulag siya, sabayan mo ng ng flashlight and laser, di ba? Ayan, pag ginanyan mo na yan, Hoy! Sino yan? Sino yan? Tayo! Ha? Di ba? Ang siga mo dyan, ang yabang mo dyan, no? So, ayan, no? Silaw na silaw yan, warak na warak ang mata niyan. Boss, ako to, boss. Ganun, ha? Ayan. Kaya, ayan, yan ang silbi niya, no? This is a tactical version, napakaganda, napakalupit. Out of the box. Hindi kasama to, ha? Pero kung gusto mong ipasama, i-discount ka na lang namin, okay? Ayun, look, babalik. Out of the box, itong unit na to is naka-upgrade na, naka-front optic, okay? Front and optic. Then, ang in-upgrade namin dito is number 1, the fixed outer barrel. May kalug siya, konting-konti lang ha. Normal yan kasi sinasabi ko nga sa inyo, yung kalug na yan is clearance ang tawag. Ayan o, merong konting-konti. Ang unit na hindi naka-fixed outer barrel, ganito, ayan o. Yan, ganyan ang kalug ha. Yan, malakas talaga, talagang kumakalog. Pero ito, yung kalug niya is tolerable kasi kailangan maglagay tayo ng konting clearance niya. It is because in-upgrade natin ng 400 nag-aano siya. Pumuputok siya ng 470 to 490. Ayan no. Kaya merong konting clearance na nagaganap. Pero konting-konti lang, no? Hindi talaga tulad nung iba almost 1 inch ang clearance. Ito konting-konti, okay? Ngayon, unang upgrade, fixed outer barrel, fine-tuning, trigger job, hammer protection pad, and tama ba ko? Fixed outer barrel, fine-tuning, trigger job, hop-up rubber, and hammer protection pad. Okay? Yung nozzle niya, upgraded na yan out of the box, naka-big bore nozzle na, kulay pula na. Pero yung nozzle na yan is in-enhance pa natin. Kaya kung mapapansin niyo, yung iba nito, pag sa iba kayo bumili nito, ang FPS is 370 lang to 390. Swerte mo pag nag 400 flat to, pag sa iba mo binili. Pero normally, 370 to 390. Pero ito, 400 plus na to. Hindi ko na i-chrono to, pero sigurado ko to, between 470 to 490. Nape-pressure kasi ako mga Airsoft, no? Kasi nung una, 473 to be exact. Tapos kagabi nag 490. Nasaan na yung video? No 490? Nandyan, no? Send mo sa akin mamaya. Nag 492. Nape-pressure ako, 493. Ibig sabihin, kailangan pataasin ko ng pataasin. Doon ako nape-pressure, no? Antindi kasi nun. Kailangan lagi pataas ng pataas. Pag bumaba, baka, di ba? Baka i-assume na pangit ang upgrade kasi hindi nag 490. Parang ganon. Pero sa totoo lang, hindi kasi talaga kaya pagpantay-pantayin yun. Okay? So ito yung unit natin Airsoft. Napakaganda, napakalupit. Demo test par. Tapos na yata yung mga nagla-landscape. Tanong mo kung ano. Pakausap mo muna si mama, ha? Press the valve mga Airsoft, then spray. Dito rin, spray. Bakit kailangan ng silicone oil? Kailangan natin ng silicone oil para yung unit natin tumagal. Okay? Spray sa slide stopper. Spray sa nozzle.
Pag hindi ka nag-spray ng silicone oil, nako, yung unit mo napakabilis lang ng buhay. Okay? Ngayon, sabi ko nga, pwedeng gamitan ng 14. Sabi 14 pwede. Kaya lang, hindi ko na nire-recommend na gamitan nyo ng 14. Bakit? Ito kasing unit na to is upgraded na. Pag ginamitan nyo pa ng 14, mapapabilis lalo yung wear and tear niya. Upgraded na po siya eh. Okay? Ngayon, kunin natin to. Upside down, then press down. 1, 2. Okay, nilalagyan lang natin 2 seconds. It is because naka-upgrade. Kung hindi naka-upgrade yung unit mo, wag mo lalagyan ng 2 seconds kasi bitin na bitin yon. Kaya nilalagyan to ng 2 seconds kasi naka-fine tuning and trigger job na. Matipid siya sa gas at the same time malakas yung FPS niya. Atakin to pababa, then place your right thumb here. Dito ilalagay yung bala. Pump lang po tayo mga orso. Okay, ngayon, pasok natin sa unit. Asa? Ready to fire, okay? May beaver tail, may adjustable trigger, okay? May ambidextrous shape, ayan. May rail, kung gusto yung upgrade, upgrade. Firing! Open slide. Kasi wala na po siyang bala. Next thing to do, release the magazine. Release the slide. Press the hammer by pressing the trigger. Tapos yung unit, make sure wala lamang bala at dapat wala lamang hangin bago itabi, pasingawin. Dami pan laman, di ba? Kaya yung unit natin, jackpot na jackpot dito yung bossing natin. 470 to 490 FPS. Grabe, napakaganda nito, napakasarap. Mag-e-enjoy ka. Codename. Taguro of Mohon Uno, Sitio Motra. Hello, bossing! Okay, tapos baka may nagpapa-shoutout sa atin. Okay? Magandang tanghali, Boss Bigman. Sabi ni Skeptron, Lino Ponsil, Luntaga. Grabe, ang haba! Sabi ni Rodel Cortez, how much yan, Boss Bossing? PM po kayo para malaman ninyo yung buong detalye. Itong unit na to, ready for packing and ready for shipping. Codename, Taguro of Cebu City. Hello! Okay, next unit natin is unit natin Airsoft Jerwin Jonathan Villalobos of Burgos Extension, Villamonte, Bacolod City, Negros Occidental. Okay, itong unit niya napakaganda. Ito yung sinasabi ko, this is the modern type of a M4 carbine rifle. Okay? Wala nang gaganda pa rito kasi lahat ng... Tapos na raw ba? Hindi pa? Hindi pa. Wala nang gaganda rito kasi lahat ng bagay nito may pyesa. Okay? May pyesa, bukod tangi, wala ka nang problemahin pa dahil gagamitin mo na lang ito. Naka-upgrade na po ito. Okay? Normal FPS ng ganitong rifle dumating sa Pilipinas 400 to 420. Pero napaabot natin to ng 500 plus FPS. Ngayon, makikita ninyo, ipapakita ko sa inyo, ipaparamdam ko sa inyo yung tikas at lakas nito. Okay? Pero bago tayo dumako dyan, itong unit na to is a hard polymer. Ito yung unit na hindi naluluma. Okay? Hindi naluluma yung itsura niya, hindi naluluma yung design niya kasi hindi nagagasgas. Compare mo rito, this is a full metal unit but this is a hard polymer unit. Sabi ko nga, kahit madapa ka, hindi magkakagalos. Kahit magasgas, matabig, masipa, hindi siya magkakagalos kasi kung ano yung itsura niya ngayong araw na to, ganun pa rin yung magiging itsura niya pagkatapos ng 1 buwan, 1 taon, 10 taon, ganun pa rin ang itsura niya. Okay? Yan. This unit is an AEG, adjustable, depende sa gusto mo. Pwede mo pa rin habaan kung gusto mong talagang mahaba yung datingan niya, no? Okay, ngayon, itong unit na to, napaka-effective nito sa totoo lang pag may scope. Okay? Ang every rifle, tandaan nyo, pakita mo muna yung scope.
This is the scope. This is the holographic scope. Ayan, nakalagay. For law enforcement military use. This is a original version. Hindi to copy, ha? Pakita mo. Ayan. Hindi siya red dot. Holographic na po yan. Ayan. Okay? Yan yung day mode, color red. Ayan. Pakita mo rin yung night mode, color green. Ayan, day mode yan. Hindi red dot yan ha mga Karsop ha. Ayan, yung green is the night mode. Ibig sabihin, night mode, gagamitin mo pag gabi. Okay? Ngayon, ito, nilalagay yan dito. Pwede mo itong alisin. Tapos, lalagay mo siya dito. Ipapatong mo. Ano to? Mas effective to pag, actually, alisin na natin pa. Mahaba kasing tignan. Alin ba to? Ano? Para lang makita ninyo yung forma, yung itsura. Para isang bili lang. Magkano lang kasi to pag binili nyo na kasama yung rifle Pag kasi hindi nyo to binili, sa susunod, mas mapapamahal na kayo, no? Pero pag kasama yung scope ng rifle, mas mura mo siya makukuha. Biruin mo. Ayan. Pakita ko lang para makita nyo yung buong setup. Ito kadalasan yung mga ginagamit mga Karsop ng PIDEA. Pag halimbawa may drug raid sila, di ba? Makikita nyo yung mga unit nila, hindi naman mga long rifle, mga maiksi lang, pero equipped ng ganitong scope. Kasi itong ganitong scope is napaka-effective niya, lalo na kung CQB. Kung tumatangki ka, di ba? Ano ba yung tumatangki? Lumulusob ka. Yan, napaka-effective ng ganito. Ayan na. Yan, nandyan yan nakalagay, oh. Grabe, gwapo, oh. Diba? Yan, oh. Ayan, oh. Ito, compact na natin, yan, oh. Diba, oh. Sala lang natin ito. Panglaban talaga, Ito kasi unit na to, napakadaling i-maneuver, napakaganda niyang i-maneuver kasi napakagaang niya. Okay? Kumbaga, tapos M-lock pa siya, oh. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, ganito yung mga paborito ko, yung kayang sakmalin. Ito kasing ganito ang taba Medyo hindi magpang-abot yung kamay, yung daliri ko. Pero ito, nagpapang-abot. Ngayon. Kaya ito yung paborito ko. Ngayon, nakikita nyo, yan unit na yan. Yan yung i-demo yung test fire natin. So far, sa ngayon, hindi pa kasama yung scope. Ewan ko lang kung magdi-decision yung bossing natin na isama yung scope. Kung magdi-decision siya, mas maganda dahil mapapamura siya. Dahil, syempre, kung kasama yung unit, mas mura. Okay? Ngayon, to. Lalagyan natin ito ng battery. Dito nilalagay yung battery. Press. Okay? Then, to. Alisin. Kunin natin yung plug. Okay? Then, lalagyan natin ng battery. Ang ibibigay natin battery is the Lipoly version. Okay? Ang Lipoly version na battery is the high-end battery. Ito yung upgraded type na battery. Meron lang downside to. Hindi lahat ng battery hindi pwedeng ma-drain. Hindi pwedeng ma-overcharge at hindi pwedeng mag-init. Okay? Iwasan nyo lang yung mga bagay na yon, yung battery nyo mapapatagal nyo yung buhay. Pero pag hindi nyo iniwasan, mabilis lang ang buhay niyan. Okay? Ang battery, once full charge, equivalent to 15 rounds. Nasaan na yung magazine? 15 magazine. Okay? Itong magazine na to is 150 rounds. So, 15 na ganito ang katumbas ng isang battery. Kung mag-upgrade ka ng 300 rounds na magazine, magiging 10 magazine ang capacity ng isang full charge. Okay? Cha-charge mo lang ang battery, 2 hours lang. Pag charge mo ng 2 hours, pwede mapuno, pwedeng hindi. Kung mapuno, good. Kung hindi, pahinga muna, i-resume mo lang. Okay? Pasok natin to. Okay, then, pasok natin to. Just make sure na hindi maiipit yung battery mo, ha? Kasi pag naipit yung battery, baka mabalatan yung wire. Pag naman nabalatan yung wire, pwedeng masira yung unit. Okay? Tama ba ako? Mali yata.
Okay? That's it. Ayan na. Then, balik mo na to. Okay. Itong unit na to, may special features to. Bukas paki-connect. Lagyan ko lang to ng 0.20 grams. At saka ito yung battery niya, ito yung magazine niya. Oh. Kailangan mo ng reloader. Yan. Pump. Okay? Pag wala kang reloader, mahirap magpasok ng bala. Pero pag may reloader ka, mas madali. Hindi ko na ganun pupunuin din. Lagyan natin ng 0.20 pang chrono. Ayan. Okay? Ayan. May reloader ka kailangan para mabilis, madali ka makakapaglaro. Okay? Ayan na. Ayan o, itong unit na to, meron ka lang ida-download na app. Pwede mo siyang i-configure sa cellphone. Ayan, makikita nyo, naka-save siya, isi-single fire ko, o lumipat, di ba? Then ra-rapid fire ko, o lumipat, di ba? Ngayon, pwede mo siyang i-configure dito, select mo lang kung ano yung gusto mo, sensitivity, lahat na monitoring pwede. Okay? Hindi katulad ng ibang rifle, full mechanical. Ito, napaka-advanced ng technology nito. Download mo lang to. Para malaman mo kung ano yung app na kailangan mo i-download, kontakin mo lang kami. Okay? Napakaganda niyan, ha? Lahat na monitoring, lahat, pwede dyan. Pwede mo nga rito i-fire, eh, oh. Di ba? Pwede, di ba? Yan. Kaya napakaganda nito. Then, tong unit na to is tracer ready na. When I say tracer ready, pwede kang gumamit ng mga tracer BBs para umiilaw yung bala mo. Okay? Ngayon, pasok natin ito. Make sure you heard the clicking sound. Make sure na hindi malalaglag. Wala ka nang dapat ikasa. Okay? Kasi ito dapat lagi naka-close kasi baka mapasukan pa ng tubig, ng dumi, ng alikabok, masisira yung half up chamber mo. Okay? Ngayon, chrono natin para makita natin kung gaano kalakas yung unit. Okay, chrono tayo. First fire, single fire. 529. 529. Okay, nung nakaraan, 547. Tignan natin. Second fire. 522. 522. Grabe. 521. Okay. 526. Okay. Last. 524. Okay. So, maintain siya 520 and above. Ang sarap, no? Itong ganito rifle, 500 FPS natin na i-calibrate. Napakaganda. Single fire. Rapid fire. Okay, Lucas. Nak, pakita mo. Para makita nila. Nak, tignan mo kung accurate, ha? Gamit ka ng harap? Hindi na. Oh, yabang look. Di na. Single fire. Dapat yung una mo na putokan, doon ka lang. Balikat. Okay, rapid fire. Try mo, pitik-pitik. Okay, so far straight, no? Okay, itong unit na to, napakaganda, napakalupit. Unit natin Airsoft Jonathan Villalobos of Bacolod City, Negros Occidental. Ito na po yung unit mo, bossing. Decide ka na lang kung gusto mong lagyan na nito. Kaya kung makikita mo si Lucas, sabi niya hindi na siya gagamit ng front sight kasi naka-scope eh. Mas maganda kasi kung naka-scope, mas accurate ka. Nakasilip ka kasi. O yan, no? So, kung gusto mo pa-add to, mag-message ka lang po para i-add natin, no? Tapos, ayun, napakaganda ng unit mo. Every time matapos maglaro, always remove the magazine, then clear the chamber. Then rest the spring. Ito yung pinaka-importante. 520 FPS and above, manghihina to pag hindi mo ni-rest. Lagay mo sa rapid fire, press mo na 1 second. Then single fire, then put it back to safe. Okay? Itong unit na to, ready for packing and ready for shipping, going Bacolod City, Negros Occidental. Okay, bossing, yung unit ready for packing and ready for shipping.
Meron pa tayo isang rifle ito, kaya lang mukhang nag-message, ipapa-upgrade niya. Nainggit. Okay? So, hindi pa kasi upgraded to. So, big man, kunin ko na lang yung upgraded na unit. Okay? Sabi ni Sir Jeffrey Valdez. So, i-upgrade ko muna. Hindi ko muna ila-live ngayon. Para isang live tayo, i-upgrade natin. Okay? Hindi. Pakita ko yung chrono niya ngayon, no? Pwede, no? Ipakita ko muna yung chrono ng hindi hindi naka-upgrade. O sige, pakita natin yung chrono ng hindi naka-upgrade. Para mamaya ang abangan nyo yung chrono ng alisin na yung battery nito. Yung chrono ng naka-upgrade. Ayan, makikita natin mamaya. Okay, ngayon ito. Jeffrey Valdez. Hindi to point 20 na pala to. Ayan, point 20. Okay. Hindi to naka-upgrade sa ngayon. Ipapakita ko sa iyo yung chrono para malalaman natin yung difference na magiging upgrade natin mamaya. Okay? Yan. Mamaya ko na rin ipapakilala sa inyo yung unit, ha. Papakita ko muna yung FPS niya ngayon. Single, rapid. Pakita ko muna yung FPS niya ngayon versus mamaya sa na i-upgrade na. Okay? 10.20. Okay. 0.20 grams ngayon, pakita ko sa inyo yung again kay Sir Jeffrey to, pero ang gusto niya ipa-upgrade na rin kasi nakita niyo yung chrono test nung isa. Okay? Ngayon pakita ko muna sa inyo yung chrono ng hindi pa upgraded. Pasok. On. Single fire. Uy. Single. Okay, 424. Hindi pa upgraded yan, mga ka-airsoft, ha. 424. 423. Okay, hindi pa upgraded. Mamaya papakita ko sa inyo i-upgrade natin. Okay? Para makita nyo kung ilan yung difference. Okay. So mamaya i-upgrade natin to, ha? Okay. So yun lang muna for now, mga ka-airsoft. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklot, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft, patid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po.